Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin sa buong mundo, syempre. At ngayong araw na to, magbibigay ako ng mga konting tips lang para alam mo kung kumita ka ba o hindi sa mga native chicken mo. Marami pa rin kasing mga backyard racers ang nakikita ko na halo-halo yung age ng mga manok nila dun sa ano nila, yung dun sa naka-free range sila ha, may net pero nakahalo-halo, may mga 2 months old, may 3 months old, may ano, halo-halo talaga yung age. So, magbibigay lang ako ng tips para konti lang, para at least ma-realize mo kung kumita ka ba o hindi doon sa batch na yon. So, kailangan, no, number one, pag napisa ang kiti, i-brooder mo kaagad. Kasama rin syempre yung inahin, di ba? Tapos, sundin mo yung feeding guide ng native chicken. Kailangan masunod mo yon religiously. Kung ano yung requirement nila araw-araw, per head per day, yun ay ibigay mo. Pati na rin yung inahin syempre na nandun. Kaya lang nasasama siya dun sa chick booster kasi nga, hindi mo naman siya pwedeng bigyan ng malalaking ano dun at baka ano, hindi naman kayang, baka mamaya makikain ng mga kiti, di ba? So, 5 days siguro to 8 days, aalisin mo na yung ano, yung nanay nila doon para hindi masyadong marami kang ipapakain sa nanay nila. Pero depende dun sa panahon, no. Sa akin 5 to 8 5 days, 8 days inaalis ko na yung inahin. And then so syempre susundin mo 'yo. So hindi mo lang susundin yung feeding guide, kundi tip number 2, ilista mo rin syempre yung itinitimbang mong pagkain na ibinibigay mo sa kanila. Kasi kahit nagtitimbang ka, hindi mo naman nililista, baka malimutan mo, no? Kung ilan yung napakain mo na nung time na yon, no? So, kailangan meron kang listahan, meron kang notebook, meron kang notebook, may record book ka na paglilistahan mo doon. Itong batch na to, halimbawa, itong batch na to, napisa nung ganitong petsa, ganon. So, mag-umpisa ka yung day 1 to isang buwan, ito yung kinain nila, lilista mo ilang grams, magkano yung yung ano niya, yung value niya. Tapos yung second month niya, chick starter na. So, mula doon hanggang doon sa ano, sa 2 months, 'di ba? Mag 1 month na, mag 1 month to 2 months chick starter. So, ilang grams yung nakain ng itong ganitong araw, 'di ba? Yung daily nila. So ilang grams, magkano ang value ng nakain nila. So ilista mo lahat 'yon. And then ganun din hanggang dun sa grower, no, yung pag nag 2 months na grower na, tapos hanggang dun sa ma-market mo na sila, yung i-out mo na sila sa farm mo. So sa pamamagitan ng ginagawa mong 'yon, clear na makikita mo kung ilan lang yung kinain ng manok mo doon sa batch na yon. Ito lang pala ang nakain nila na chick booster, chick starter, yung grower, ito lang pala nakain nila. And then i-total mo. So pag nakuha mo na yung total, siyempre kung naggamot ka, ganon, o kaya kung ano man yung binigay mo, no, na supplement nila or what. Sa akin kasi hindi talaga ako nagbibigay ng mga supplement na binibili, kundi puro mga dahon nga. Inuulit-ulit ko na lang lagi ito. Oo, dahon lang talaga. Kaya pag nag-compute ako, feeds lang kinukompute ko. At saka yung bayad ng pasulput-sulput lang na barley grass. Oo. Pero pasulput-sulput lang ngayon, hindi yung araw-araw na binibigyan ko, hindi. So, yun, kukumputin mo na. Ngayon, yung total na napagbentahan mo, o di ba mas clear pagka ganon, yung total na napagbentahan mo doon sa batch na yon, edi i-total mo na. Yung magkano yung nakain nila, i-total mo din. So iles mo ngayon yung kinain nila doon sa pinagbentahan mo. So makikita mo ngayon kung kumita ka o hindi. Kung sobra-sobra ang gamot mo, sige, gamot ng gamot ng gamot. Di siyempre, malamang sa hindi, wala talagang kikitain. Pero ganun yung ano niya, ganun yung style, no? Pagka gusto mong makita kung kumita ka o hindi. Ganon. So, wag mong paghalu-haluin, yon, number 3, tip number 3. Wag mong paghalu-haluin ang mga iba't ibang mga age ng manok mo. Limbawa, kasi may mga nakikita ako, mga backyard racers talaga, totoo yun. 2 months. Pwede nang i-free range ito. I-free range na nila. Pero ang masama kasi, inahahalo doon sa
inihahalo dun sa mga matatanda, yung mga 3 months, 4 months, ganyan. Ay, di paano yung feeding mo, no? Magkakahalo-halo na ba? Ah, Kasi yung iba, di ba, nagtitipid sila, ganyan, hindi na nila pinapansin kung chick booster pa lang, chick starter pa lang to, bago mag-grower ito, ganun. Yung iba kasi, inihahanap nila ng ikatitipid ng ano nila, ng patuka nila, or yung feeds nila. Pero, mas madali kasing ewan ko lang pero depende rin kasi no, 'di ba? Pero ito sa akin, ito yung sa confined, no? Ah, sa gustong sumubok ng confined o sa mga gustong subukan yung confined. Kasi sa akin confined talaga walang naka free range. Talagang mula sa kiti, brooder. Pagka doon sa nag 1 month na nandun pa rin sa mas malaking palakihan yung brooder, no? Rearing pen. Tapos yung pag growing period na, yun doon ko pa ibababa doon sa growing pen. Nakalupa sila pero pa rin, confined pa rin. So kagaya ng yung meron ako nakitang backyard racer ng ng Rhode Island Red, no. Meron akong kilala. Pero halo-halo kaya binibigyan ko siya ng tip. Halo-halo yung niya, yung age ng Rhode Island Red niya. So ini-imagine ko kung paano ang pakain ang ginagawa kasi feeds pa rin ang pinapakain nila. So pero may 2 months, may 3 months, may 4 months ganyan. So meron yung ready to lay, magkakasama sila sa na naka-range, no. Ganon, nakagala sila. Pero nandun sila sa may net sila, no. Pagkagabi saka lang nila nilalagay sa sa yung sarili nilang net. Pero pag nakagala, halo-halo, pero nagpapakain sila, hindi ko alam. Pero basta in short, yon, no. So i-brooder mo kaagad, sundin mo ang feeding guide, tapos lista mo. And then para makita mo kaagad, mas madali mong makita kung magkano yung ginastos mo doon sa pakain mo sa kanila, at saka kung sa gamot kung edi at least mas madali. Ganon. Yon. So tip number 4, ilista mo rin kasi yung iba kasi ito yung capital nila. Kasi halimbawa, ito yung capital nila. Tapos iniisip nila na kaagad, na mapabalik nila kaagad. Tapos tinitingnan ang iniisip nila ay babalik kaagad yung capital nila na yon. Kasi nga hindi sila naglilista. Doon sa pamamagitan ng paglilista, no, paglilista mo ng mga pinapakain mo araw-araw sa bawat batch mo, makikita mo na itong batch na to kumita ng ganito, itong batch na to kumita ng ganito, itong batch na to ganito naman ang kinita nito. Ganon. So makikita mo doon na kung kailan mo pa ba mapababalik yung yung kinapital mo. Ganon, yung pinuhunan mo. So hindi ka mag-expect ngayon na yung kapital mo agad-agad na mapapabalik in 2 months, 3 months time na mag-aalaga ka ng manok, di ba? Ganon. So yun lang yung mga simpleng tip na maibibigay ko sa inyo, lalo na sa mga backyard racers. Kaya sinasabi kong backyard racers kasi karamihan talaga na may problema doon sa kung kumita ba sila o hindi. Iniisip nilang nalugi sila, walang pumapasok. Kasi nga, ang nililista lang nila. Oo, kasi may nakita naman ako, no? Nililista nila yung total na binili nilang ng feeds. Bumibili sila ng feeds, nililista nila. Pero ang kinukwenta lang nila ay kung magkano yung lumabas. Magkano yung ibinili nila ng feeds. Hindi nila inililista kung magkano yung naipakain nila sa batch na ito, sa batch na ito. Kasi siyempre, batch by batch dapat yon kasi magkakaiba ng age. Dahil nga, di ba, hindi naman sabay-sabay na may napisa ngayon, sabay-sabay na ng ganon. So, sa susunod, may mapipisa ulit, di ba? May mapipisa ulit. So, ibig sabihin, hindi nila inililista yung gastos nila sa feeds para dun sa kani-kanyang age bracket ng manok nila. Kaya ang nakikita lang nila at hindi rin nila malamang, no, hindi rin nila na ililista yung kung ano yung nabenta nila at kung magkano.
Saan sila kumuha ng ibinenta nila? Doon ba sa ready to lay? Doon ba sa itlog? Doon ba sa sisiw? Ganon. So, at saka, di ba, hindi rin maiwasan na kung minsan no, may mapapagbentahan ka, tapos kailangan mong maggumawa ng additional na pen o kaya gumawa ka na o kaya may i-repair ka ganon, tapos mamaya siyempre wala ka naman ibang capital na palalabasin. So ang mangyayari niyan yung pinagbentahan mo, iyon ang ibibili mo ng net. So malamang malimit mangyari yung ganyan sa mga, lalo na sa mga backyard racers, kasi maliit lang ang capital talaga ng tayo, no, yung mga backyard racers. Parang ako itong native poultry na inaalagaan ko, no, lang ito, mini sa mga mini. Mini sa mga mini, maliit sa maliit, no, yun. Pero ang ginagawa ko talaga, ililista ko yung buong binili kong feeds. Inililista ko din yung ilan yung pinapakain ko sa ganitong batch, para pag compute na, makikita mo kung mag-ano ka na, at least kahit kakapuranggit, kahit kakaunti na pang sabon mo man lang o pang kasi backyard ga di ba? So kahit na pang lang tawag dito, yung pambili mo lang ng mga gamit pang kusina or what, additional income lang kasi yan pag backyard. So at least makikita mo kung magkano yun yung nanggaling doon, di ba? Magkano yung na-produce na, yung naibigay niya sa'yo na ambag niya doon sa kita mo, doon sa income mo, di ba? Ganun yun. Kaya kung hindi ka naglilista ng hindi ka nagtitimbang, ibig kong sabihin, kung hindi ka nagtitimbang ng feeds na ipapakain mo sa bawat batch ng manok mo, at hindi mo rin inililista kung magkano yung bawat araw na nakakain nila, at kung makakabenta ka, yung total na yung nahawakan mo na lang na pera, yung ito napagbentahan ko, laki. Kumustahin mo yung di ba? Oh, laki. Nakabenta ako ng ganitong ilang di ba? Parang ganun ang sinasabi ng iba. Ang dami kong nabenta, ganun yung kiniklaim ng iba. Pero kumusta naman yung patuka mo, di ba? Yung feeds mo. Yun yung doon. Kaya mas maganda kung batch by batch ay maglista ka, mag-compute ka ng pakain. Pag nakabenta ka, kahit itlog yan, sisiw yan, o kaya yung 3 months old na ililista mo kung saan bang batch nang galing yon, ganun yon, para alam mo kung may kinikita ka o wala. Pero wag mong agad-agarin na parang bote bakal na sasabihin mo, nangapital ako ngayong buwan na to, dapat kumita ako ng ganito kalaking yung parang siksik liglig umaapaw. Parang ganun na yung gusto within few months. Hindi ganon. So yung pag poultry kasi unti-unti yan na saka mo lang makikita yung saka mo lang makikita na income generating na pala yung yung farm mo pagka medyo matagal-tagal ng konti. Hindi yung 1 month, 2 months bawi mo agad. Hindi. Ganon. So, sana may natutunan kayo dito sa video ito, at sana yung mga backyard racers na kagaya ko na medyo nag-iisip na walang pumapasok sa kanila, try nyong maglista. Try nyong sundin yung mga tips na sinabi ko. Ganon. And kung free range yan, siguro gawan nyo ng paraan na mahiwalay yung mga bawat age ng manok nyo pag magpapakain kayo. Ganon. Hindi yung sabay-sabay na pakakainin ninyo. Ganon. Kasi akin kasi confined kaya wala akong problema doon sa separation of ages. Oo, basta nakaseparate na yung kanya-kanyang age, yung pagkain nila, tubig nila, kung ano yung kakainin nila, kung ilang grams. So, kaya wala akong problema. Hindi ko problema yung pagse-separate ng mga ages, mga bawat age. Yan, kaya sana patuloy na i-share ang video to para may mga matulungan pang iba. At saka yung mga bago, huwag kalimutang mag-like at saka mag-subscribe na rin. At pakipindot ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At paki-share. Sana pagpalain tayong lahat.